Ito po para reminders lang or paalaala lang sa lahat na sa gobyerno o pribadong sektor, lalo na kung nasa pamahalaan, elected, appointed, or career official, dapat po maging magandang halimbawa ang government official. Dapat leader by example ang government official. Dapat magalang, mapagpakumbaba, dapat makatao ang pananalita, makatao ang paggalaw, dapat makatao ang pagsiservisyo sa kapwa. Kasi nandun po yan sa civil service Yung policy po ng Civil Service Commission, nakakalimutan ng mga ibang government official. Kapag tataka naman ako bakit ang Civil Service Commission ay tahimik din. Lahat pong nasa gobyerno ay sakop ng pagdisiplina. Sakop ng mga policy ng Civil Service Commission na dapat makatao, magalang, hindi arogante, hindi may pagkabastos o kung anumang ugali meron ang isang public official o empleyado sa local and national government. Kaya ko ito binabanggit mga kaibigan. Wala pong personalan, issue lang po ito. Gusto kong maging bahagi lang tayo ng parang maging education para sa inyong kalaman itong aking mga topic. Yan naman ang layo natin, walang personalan at karamihan opinion lang. Ito bang asal, pananalita, ginagawa ni Mayor Sebastian Orbaste Duterte ng Davao City? Wala pa bang violation ito sa kasong halimbawa sa administratibo o iba pang kaso? Yung matindi niyang pagmumura, panlalait on social media sa mga government official, hindi lang kay Pangulong Marcos, hindi lang sa First Family. Kahapon lang po pinagmumura niya si Boying Remulla, Department of Justice Secretary. Sino ba yung kanyang sinasabihan? Matagal na daw siyang hindi nakakabambugbog ng mukhang unggoy. Ay di ba nakita mo yung mga ganyang salita? Magiging halimbawang maganda ba yan sa ating kabataan? Nagtatanong lang po. Kung iisa-isahin ko rito, baka masaktan kayo. Dahil masyado hong garapal, masyadong brutal ang mga statement ng mayor na ito ng Davao. Kung kinukonsinti ito ng Davao City, kaya nga naging mayor, naging vice mayor, ngayon acting mayor dahil wala yung kanyang ama. Pero hindi lang naman po mamamayan ng Davao City ang nakakarinig sa isang mayor na government official na dapat maging leader by example, dapat mapagpakumbaba, mapagmahal, makatao ang pagtrato sa kapwa. Hindi parang siga-siga, hindi yung parang wala sa lugar ang mga sinasabi sa isang elected official at kapwa official kasamahan niya sa gobyerno. Kasi kahit opposition ang sino man, kahit sabihin natin opposition itong si Baste, meron pa rin yung pananagutan sa mga batas at policy ng ating bansa, especially ang Civil Service Commission. Kaya kayong mga taga-Civil Service Commission, gumalaw naman kayo. Pwede niya nung warningan, pwede niyong sabihan, kasi yun ang inyong authority. Bakit tahimik kayo? Masama pong nakikita, naririnig. Hindi magandang halimbawa sa aking pong opinion ang ganyang mga pananalita sa isang public official. Kung tayo ay pinagmumura ng 6 na taon ng kanyang ama nung siya ay Pangulo dahil kung magmura siya sa telebisyon, sa social media, hindi pa ba sapat yun? Hindi pa ba enough yun? Kung natakot kayo kay Digong Duterte dahil presidente siya yun. Ngayon anak ito mayor lang ng Davao ito Maliit lang na government official yan kumpara sa iba Bakit hindi madisiplina? Sobrang bait naman yata ng ating gobyerno. Ang batas ba'y namimili? Wala. Walang whereas, walang kung anumang article or section ng anumang batas, Republic Act, policy o saligang batas na mamimili ng panagutin sa ating batas. Walang ganon. Kaya nga, no one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yun po yun Alam nyo, hindi po ako abogado. Pero minsan napapagkamalan tayong abogado. Sa tingin ko po, mayroong mga batas na nilalabag May mga policy nilalabag na itong si Mayor, si Baste. Sa titindi po ng kanyang mga sinasabi na para siyang, kung magsalita siya, parang ang tingin niya sa mga kapwa tao at taga-gobyernong hindi niya pinaniwalaan ay parang aso lang sa kanilang bahay.
Parang tutanan sa bahay nila. Gusto sipain, gustong gulpuhin, gustong murahin, lahat-lahat ng pang-aapi ginagawa. Ganon ang treatment niya eh. Isipin mo, abogado ng bayan, Justice Secretary Remulla, pinagmumura niya. Ako, interpretation ko sa sinasabi niyang kung anong mukha nang gusto niyang bugbugin. Dahil hindi naman ganon ang mukha ni General Torre, Director General. Tsaka ito, sa mga ibang kinaukulan, hindi lang sa Civil Service Commission, ay di ba ang bantang pananampal, bantang panununtok, panggugulpi, di ba krimen yun? Di ba labag sa batas yun? Hindi ba paglabag sa batas, hindi ba dapat pinapanagot na yan? Di ba dapat gumagalaw na? Mayroong authority under the law, ang Department of Interior and Local Government, para disiplinahin ang lahat ng local executive. Secretary Remulla, yung kapatid mo pinagmumura, bakit tahimik ka? Ako, inuulit ko, hindi po ako abogado, pero nag-aaral tayo ng mga batas, nagbabasa tayo ng mga batas, lahat naman tayo entitled magbasa ng mga batas at regulasyon, kaya nga meron tayong idea. Hindi pa ba? Wala pa bang sapat na mga batas na pwedeng nilabag? Hindi ba krimen ang pagbabanta ng pananampal, panggugulpi, at saka yung pagmumura at kung ano-ano mga sinasabi sa administrative? Dalawa kasi yan eh. Pwedeng kasong kriminal o administrative. Yung administrative, gobyerno para disiplinahin niya. Wala pa bang ngayon? Gumalaw naman kayo. Takot ba kayo sa mga Duterte? Yung bang ahensya ng ating pamahalaan like Department of Justice, Department of Interior and Local Government, Civil Service Commission, at iba pang kinaukulan, takot ba kayo? Sa isang mayor basta? Abay, huwag ganon. Dapat ang batas umiral. So, inuulit ko, walang personalan, issue lang po. Sa tingin ko po ay hindi maganda yung nangyayari. Ako naman po ay nagtatalakay lang, nagbibigay ng interpretation, opinion, analysis sa mga nangyari, at nagtatanong lang tayo, opinion ito. Kaya Mayor, kung nakikinig ka, huwag ka magagalit. Kasi nagmamalasakit ako hindi lang sa taga Davao City. Although 15 years akong pabalik-balik dyan sa Davao City, kaya alam ko yung lugar na yan. Yung mga mamamayang Pilipino sa buong mundong nakakarinig ng iyong mga below the belt na mga statement bilang isang public official, hindi po maganda eh. Kung sa inyo normal lang yan, kung kayo nabubuhay ng ganyan, huwag niyong idamay ang mga Pilipino. Hindi lahat ng Pilipino ay kalibel nyo. Hindi lahat ng Pilipino ay katulad nyo. Marami mga professional, mga Pilipino ay professional, kagalang-galang, respeto dito at sa labas ng bansa. Kaya huwag naman yung abusuhin ang inyong kapangyarihan sa inyong paniniwalang tama kayo. Kahit nakakaya niyuyurakan na ninyo ang karapatan ng inyong kapwa. Please like and share ang ating topic. Please subscribe kung hindi pa.